Kayo, akala niyo, akala kayo lang ha. Oo, siya. Wala, mas bumay sa kanya. Ayan, cute. Sir, kami na lang kaya pasalan mo po. Meron Tapos naman. maganda po yung camera niya. Oo nga. Ganda naman. Tagasan si Sir. Mag-blazer po. Hi, ako nga pala si Renzel Von, isang video editor at content creator na sumubok mag-solo living at the age of 24. Mag-iisang taon na nga rin tayo dito sa apartment at aaminin ko, sobrang hirap mabuhay na solo living dahil wala kang ibang kasama kundi ang sarili mo lang at lahat ng bagay ay kailangan mong gawin mag-isa. At isa pang problema ay sobrang gastos mabuhay mag-isa lalo na nagbabayad tayo ng mga bills at renta buwan-buwan. Kaya naman noon pa man, ang tanging pangarap ko ay magkaroon ng sariling bahay at lupa kung saan makakasama ko ang aking pamilya. At sa video ito ay meron tayong good news dahil meron tayong bagong achievement sa buhay natin. Pero bago ang lahat ng yan, tara samahan niyo muna ako kung ano yung mga naganap nitong nakaraang araw. Hi guys, it's another day, another vlog. And this day is medyo chill day. Kasi lalabas tayo today. It's already 4? Nope, 4:38 PM na guys. So coffee hunting tayo. Pero meron tayong kasama ngayon sa video na to. Eto, may bisita tayo. From La Union. Oh, hello. Hi. Ayan, meron tayong kasama. So, magko-coffee hunting tayo sa Dagupan, guys. Then, meron daw siyang nakitang magandang coffee shop. So, try natin. Tagal na namin gustong puntahan yung mga coffee shop sa Dagupan kasi madaming magaganda doon. So, ngayon lang nagka-time dahil day off niya and ako is nakapag-work na kagabi. Alam mo na tayo, relax for the meantime and then uwi din naman kami mamaya gabi and mag-work ako. But yeah, yun ating ganap today. Samahan nyo muna kami mag-coffee hunting guys sa Dagupan. So, update ko kayo mamaya. Let's go! Hi guys! So yun, nakarating na tayo sa SM Dagupan. So siguro early dinner na kami dito kasi nagugutom na ako. Kain muna tayo ng rice before tayo mag-coffee para sakto. And dito na kami sa parking sa SM Center Dagupan. Minsan nga lang sumakto ang free time ko at ang day off ng girlfriend ko. At dahil sumakto ngayon ay nagkayayaan kaming gumala. Para akong tito guys. Sinuot ko yung regalo nila sa akin nung birthday ko. Kailan tayo na-accident. Galing na itong yung nabili kong tripod para sa ang dikit ng magnet niya. Dinikit ko siya dito sa bakal. This is the SM Center guys. SM Center Dagupan. Napakaliit lang niya. Wala ganong magagawa. Meron naman pero hindi siya yung kagaya ng ibang SM na talagang madaming mga shops. So yun guys, bili muna tayong drinks. Bili muna tayong drinks bago tayo mag-ramen kasi magkakape kayo may mamaya. So let's go. Coca-Cola lemonade. Hindi ko pa na-try ito. Coca-Cola lemonade. Tapos dito tayo guys. Mura lang siya. Ayan 99 ramen. Sige nga, try nga natin. So yun guys, ito yung order namin. Ano to? Ramen na QQ ramen. 99 pesos lang. Budget meal. Ako din, di marunong. Kumain nga lang muna kami dito at pagkatapos ay naglibot-libot kami dito sa SM. Grabe, sobrang bilis ng panahon guys. Dati ay mag-isa ko lang kumakain at ngayon may kasama na ulit tayo. Kain na ako guys and see you na lang sa sa cafe. Doon ko na lang kayo i-tour. So yun guys, nandito na kami sa cafe. Ito yung cafe, name ng cafe. Hindi kita, pero ito sa taas. Cafe Caramelo. Caramello, di ko alam anong pronunciation niya but yan yung name niya. Cafe Caramello. So mayroon siyang first floor and second floor. Para maganda nga yung vibes niya. Kagaling naman ng SM, tapos na kami. So dito muna kami mag-chill.
Maganda nga yung vibes niya guys ah. So tara, pasok tayo. Check natin. Ito yung vibes guys. Bawal naman ako sa ano eh. Ito yung second floor nila guys. So yan. Ganyan. So meron din sila ditong parang ano, parang sa mga Japanese style, yung sa lapag kayo. So ayan. Ito yung order namin guys. Sa kanya is strawberry matcha latte. Tapos yung sa akin is salted caramel brulee. Ayan. Sarap. Ito yung name ng ano, cafe guys. Cafe Caramello. Caramello ba? Caramelo. Kung ano dyan, kung anong trip niya. Yes, my usual salted caramel. Taste ko. Taste mo na. Konti lang ha, bawal sa'yo yan. Bakit? Smart siya. Pwede sa akin ng May milk. matcha? May milk. Ay, may milk. Yan. May strawberry? Nice, strawberry. Masarap pag may, yung, Magigising ka talaga. masarap pag yung ano, yung may nasisip-sip na strawberry. Wala kayo, akala nyo, wala kayo lang ah. Oo, siya. Wala, mas diba yun sa kanya. Ayan, cute. Sir, kami na lang kaya pasahan mo, sir. Meron naman. Nakasakit na po yung camera niya. Ganda naman. Tagasan si sir? Mag-blazer ka. Taga Mabini daw, ma'am. Mabini. Pero dito nakatira sa may ano. So ayun guys, eto na nga yung pinakahihintay kong araw. And finally, I'm so happy dahil mag-e-invest tayo ng ating sariling lupa guys, no? Parang may kamukha si sir. Artista. May kamukhang artista naman. Alam mo yung kabataan ni Mang Nixon Lintaw. Ay, oo! Sir, sir. Ano sir, baka nag-vlog ka ha? Sabihin mo lang sa amin para i-follow ka namin. Sige po. Ayoko na sir. Oo nga. Para i-follow ka Yan namin. po yung mga kasama po natin sa ano. Ah, Sir, tatawag si sir. Ito po, sila ma'am. Hello po. Hello po. Sir, papirma na lang po. Papalo na po. Papalo na po kita. Tinignan yung ID. Ay, hinis. Sa gilid lang po, no? Thank you. Hanip ka, Ma'am Jade. May klaro ka palang vlogger. artista. Marami style. Ano pangalan ulit, sir? Nung sa ano mo? Channel? Channel ba tawag doon? Opo. Ay, Renzel. Ay, ano na lang, picture mo na lang naman sa GC. Oo, sir. Nakakaya. Paano ka lang? Wait lang, sir. Sige po. Para marami kang subscriber. Picture mo na lang sa GC para maiwan ka na. Price. Yung price. May discount ako. Naka-discount ka na sa akin. Okay na yan, ma'am. Atay ka, ikaw ang ano, maganda. Yung email niyo, sir, pwede niyo ano, kahit di niyo na po isulat doon. Ano na po sa akin, Kayo natakap sa message yung ano niyo eh. po, sa messenger. Contact number na lang po. Hindi natin na dyan si Hindi ko memorize. After nga ma-explain sa atin ang terms and agreements sa kukunin nating lupa, ay dumiretso pa kami dito sa isa pang location kung saan may mga binibenta pa sila mga house and lot at para makita ko na rin kung gaano ba kalaki yung kukunin nating lupa. Nagulat nga ako kasi ang laki pala ng 60 square meters. Kasya na dito ang 2-story house at meron ka pang parking. Bale, ang kinuha ko pala sa kanila ay 60 square meter na up to 4 years monthly installment. Bale dito ay naglibot-libot lang kami sa iba't ibang unit para makakuha rin ako ng idea sa mga design ng mga bahay. Ganyan na siya kalawak, sir. Etong, ilang square meters to? Lot area 120. 120. Dalawa pong 60. Ang kailangan mo dito, sir. Okay. Okay. 60 rin ka ate, di ba? 60. Yung lot area niya po, 60 meter. Okay. May dalawang kwarto, dalawang toilet and bath. Home living room.
3.6 kantong ano. Pero sir, kasi kasama yung lupa. Mahal kasi ang lupa dito, sir. 8.5. Ay, magkano yung ano nyo dito? 8.5 per square meter. Ililes, sir. Kunyari doon, sir, 360, di ba, sir? Ililes po doon. Ang equivalent kasi ngayon ng lot dito is nasa 510. 510,000. Best seller namin dito, sir. Kasi 3 bedroom na siya. Tapos dalawa po yung balcony ba tawag yung balcony po namin. Isa sa master bedroom, isa po sa mga dalawang bedroom po. Carport din siya. Pwede din mag-park. At 100 square meter. Hindi. Nagdagdag po si client dito ng 3 lot po ito eh. Okay. Ito po. Nagdagdag po siya ng isang lot para sa carpool niya. Pero yung pala talaga lang, Pak sa car niya? Pak? Garden. yung gusto mo pa ako. Magkano ulit yung ano? Yung square meter doon sa Saan po? yung sa ano poblasyon Sa poblasyon po. 6,000 po. per square meter. Pero yung mga nasa front, sir, yung 100 square meter, yung pinakita ko na sa inyo. Ay, ibang ano nun. Opo. 5 billion. Hindi, 6,500. Mas mura. Huwag po nakate. 6,500 po yan, sir. Yan lang naman po naman, no? Or may kailangan pang ano? Wala naman. Wala naman na. Okay na po. Thank you po. Sige sir, ingat ka rin. Sige po, thank you. So, yun guys, nakauwi na tayo, no? Nakapirma na ako ng parang basta mga papers sa about dun sa lupa na kukunin natin. So, nakita ko lang siya online. But actually, naghahanap talaga ako ng rent to own na bahay. But masyadong malaki yung monthly. So, gusto ko sana para kasama ko na ulit yung family ko. And then, alam mo yun, yung may sarili kang bahay. And then, at the same time, meron ka ng lupa while renting. Kasi nga, both sa parents ko and ako is nagre-rent since naghiwalay na yung father ko and mother ko. So, we need to, alam mo yun, mag-rent. And then, wala na kasing parang properties si mama ko since taga ano siya, sa Ilocos siya talaga totally pinanganak. Ang father side ko is dito talaga sa Pangasinan. So, wala kaming choice and ayun, naghahanap talaga ako ng rent to own sana. Around dito, malapit sana kung saan nag-work sila mga but wala tayong makitang rent to own. And then, naghanap kami ng lupa. And yes, may nahanap na lupa. Malapit lang dun sa kung saan kami nag-rent dati sa Mabini. So, meron na, chinek na namin. And then, nagustuhan naman ni mama, sabi niya, kuha na daw kami dun. And, yun. So, iba pa to guys ha, hindi ito yung kinuha ko kanina. Ito yung personal na gusto ni mama na kunin lupa para sana sa amin. So, 100 square meters lang yon. But, grabe pala guys, nung nag-site visit kami dun sa office nila nung developer nung kinuhanan ko ng subdivided lot is may mga subdivision doon sa kanila din yun. So nag-check ako ng itsura ng mga bahay. And then ang laki na pala ng 60 square meters, guys. Hindi ko akalain na ganun na pala siya kalaki. So ibig sabihin, itong apartment ko ngayon is maliit lang to, like parang sabihin natin mga 20 square meters lang pala to. Pero itong 20 square meters na to, parang kahit ganito lang kalaki bahay ko guys, masaya na ako, basta sarili ko. Pero yun nga, so nakita ko yung mga lots and mga bahay doon, ang gaganda. So nakaka-motivate na sana soon magkaroon ka ng sariling property kasi nga grabe, from pandemic, before pandemic pa nagre-rent na kami. Though may sarili kaming bahay, which is sa father side ko, may bahay kami doon, sariling lupaan bahay, but yun nga, since naghiwalay sila, so kailangan kami yung mag-a-adjust since naka-mama kami. So kailangan nating umalis doon. Ayun, meron silang kinukuha. So bibigyan ko si mama ng pan-down niya doon sa nakuha niyang bahay since kailangan mag-down doon. And then ito namang kinuha ko is sarili ko to. Parang may sarili akong investment para sa sarili ko, para sa future ko. So ayun nga, parang grabe, no? Dati, ang mga gusto ko lang bilhin, mga cellphone,
para pang games, mga tokens sa games, sa mga online games, ayan, yung mga gusto kong bilhin, mga laruan, and sumunod, gusto ko magkaroon ng sariling sasakyan, sariling motor, which is natupad, and then, next naman is gusto ko ng sarili kong bahay, sarili kong lupa. Ay, grabe ang bilis ng panahon, like, dati, ang gusto ko lang naman is maglaro, magkaroon ng motor, sarili kong motor. Pero unti-unti natin nakukuha. So, thankful naman ako doon. Malayo pa pero malayo na. Malayo na pero malayo pa. So, about dun sa lot na kinuha natin, maliit lang siya, but enough for family. So, 60 square meters, and then payable siya ng 4 months. So, mura lang siya, guys. Actually, hindi na siya mura kasi nagmahal na daw. So, before, ang price nun is 300,000, but today is 360,000 na siya. Sobrang bilis tumaas nung value ng mga lupa, guys. So, dalawang phase yon. So, phase 1 daw is yon. Una siyang na-construct, dinevelop nung around 2024. So, that time, parang ang nasa isip ko lang, gusto ko lang makahanap ng sarili kong place. So, ito. So, nangyari. And then, ngayon, 60,000 agad yun in-increase ng value ng lupa, no? Ganun siya kabilis. So, sabi ko, iniisip ko kasing ibenta yung motor ko, guys. So, either ibebenta ko yung motor para sa sasakyan, para nga, ayun, hindi tayo nababasa sa ulan, tapos na isasama ko yung family ko pag may mga pupuntahan. And then, or, benta ko yung motor ko, bibili ako ng lupa for investment. So, yeah. Ayun yung iniisip ko. Sana kayanin natin ang mga monthly bills since nadagdagan ng another bayarin, but good investment siya since siya for future para sa atin din naman. So 4 years yung turnover nun, parang sakto lang para makapag-ipon tayo pang tayo ng maliit na bahay soon, sana, if ever, di natin alam. Or investment na rin. So, good investment yon since mabilis tumaas ang value ng mga lots. So, okay siya. And yeah, sobrang saya lang sa feeling na meron akong na-invest na something worth it talaga. No, kasi yung motor ko naman, yan that's my dream. That's my dream na magkaroon ng big bike. And natupad ko na. And then, ang dami na nating memories sa kanya. Next naman natin na memories is for our future self, na sana magkaroon ng sarili, no? Naka-inspire kasi pag pag may sarili ka ng bahay at this age, wow, like nagawa mo pala yun, ganun. Though lupa lang naman yun, guys. Hindi naman siya bahay and lupa. First investment natin at 25 years old. Sana kayanin ko in 4 years nahulugan yun. Bali, ang gagawin ko dun, wala kasi akong guys, actually, to be honest, hindi ako naguhulog sa SSS ko. So, wala akong pension. So, naisip ko, instead na maghulog ko sa SSS ko for pension, maghulog na lang ako for investment sa lupa na lang muna. Habang hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita natin sa work and then sa YouTube. So, ngayon, yun lang muna. Para at least meron tayong naiipon konti. At least alam ko sa future na magagamit natin. Diba? Soon, sana soon, manifesting. Doon na tayo nagvo-vlog sa lupa natin, guys. Like, welcome to our new house. Kinikilig ako. Nakaka-excite, no? Ano kaya mangyayari after 4 years, after 5 years, sa mga age natin na 30 na tayo, ganun. Good luck sa atin. Sana makaya natin. Gusto ko kasi yung mga ganun risk taker kasi ako, guys Alam mo yun, parang mas lalo akong na-motivate araw-araw kapag naiisip ko na, kailangan ko makuha to. Kailangan ko yun, gusto ko yun. So, kailangan natin mag-work. Kasi, kung hindi tayo nag-work, wala tayong pambayad sa mga bills. Ganun kasi yung ko yung parang motivation ko. Yung gusto kong i-pressure sarili ko na ganito, kailangan ko to. Kailangan ko mag-work kasi may mga babayaran ako. Di ko alam kung tama ba yun or good ba yun. But yeah, yun lang naman ang update sa atin.
Actually, hindi ako nakapag-vlog ng ilang days kasi nga busy sa work. And then, ayun, ang daming, wala namang ganong ganap sa buhay ko guys, nag-work lang ako, kaya wala rin ako maiisip na content. Since hindi pa naman tayo makapag-camping kasi nga merong bagyo. And grabe, ulan ng ulan guys, kaya hindi rin ako nakakalabas ng apartment. Kahapon, nag-grocery lang ako para meron tayong stock in case na if ever lumakas yung bagyo. And good news is, hindi naman, ulan-ulan lang, araw-araw ulan. Hindi naman siya yung bagyo na magbabaha ganun. So, kahit pa paano, ayun, ngayon, hindi siya umulan ngayong araw, kaya nakapag-visit kami dun sa site. Sorry guys, hindi ko na dala yung camera ko kanina, nagmamadali ako kasi inaantay nga nila ako. Ayoko naman, magmi-meet kami kasi dun sa coffee shop para dun nila ako mag-aantayan. At ayoko naman sana silang pag-antayan, kaya nag-apura ako, tapos nakalimutan ko yung camera ko. So, hindi ako nakapag-vlog dun sa mismong site. But nag-take lang ako ng short clips doon sa mismong site nung nag-visit kami. Medyo lang siya guys. Hindi siya mismong highway but malapit lang naman. If may sariling sasakyan is walang problema. Pero I think kailangan mo talaga ng sariling sasakyan doon pag doon ka nakatira. Kasi nga medyo papasok siya. So hindi siya yung along the highway na papara ka ng jeep or bus, ganun. So, but okay naman siya. Madaming mga bahay doon. And yeah. Yun lang guys. And siguro pupunta ako kila mama para pag-usapan yung about dun sa lupa na binibili nila. And kung anong magkano ibibigay ko and all. And anong plano nila. So, yun lang guys. And see you again in the next video. Bye!